Ito ang Garza Island, isang napakagandang isla na matatagpuan sa lugar na Magsaysay, Occidental Mindoro, kung saan naninirahan ang mahigit 50 pamilya na taga iba't ibang lugar. Paano nga ba nabubuhay ang mga taga rito nang walang supply ng tubig at kuryente? Kung titingnan nyo pa lamang ang islang ito ay napakaaliwalas ng itsura nito. Pero sa kabila ng magandang buhangin at mga puno ay may mga tao pala na halos hirap sa pamumuhay dito dahil tanging bangka at lambat lamang ang kanilang sandata upang mabuhay sa isla. So ayun mga bayano, andito na tayo ngayon sa Barangay Alibog, Occidental Mindoro at galing dito sa Barangay Alibog ay kailangan natin sumakay ng bangka papunta doon sa Garza Island. So ayun bay, pasakay na tayo ng bangka. Ito tayo ng bangka. So yung bay sana hindi malakas ang dagat. Paalis na ngayon yung bangka. At ang biyahe natin ay nasa halos 15 minutes para makarating dun sa sinasabi nilang Garza Island. So dun sa lugar na yun, wala daw silang source ng tubig at kuryente. Tatawid lang sila ng kabilang isla para makakuha ng tubig. Tara bay! Samahan nyo kami sa aming paglalakbay. So ayan mga bayano, andito na ngayon tayo sa Garza Island at dito na tayo, nakadaong na tayo. At kung makikita nyo, yung lugar ay islang-isla talaga pero napakaraming tao nakatira. So mamaya, magtatanong-tanong tayo sa mga tao dito kung paano nga ba ang pamumuhay nila dito. At nagsimula na kami maghanap ng pwede naming makausap. Kamusta naman po ang pamumuhay niyo dito sa isla ng Garza? Hirap nga sir ang kabuhayan dito siya hanggang ngayon. Opo. Sa sobrang init ng panahon pati sir. Ramdam niyo din talaga sa isla? Kahit isla doon, sobra talagang init. Saka yung kabuhayan sir rin, napakahirap na. Ano po ba yung pinagkakabuhayan niyo dito sa isla? Yung ano na sir, yung lambat na maliliit dito lang sa gilid, ay wala namang ibang mahuli dito sir. Wala naman pwedeng pagtaniman dito ng mga mga pagkain. Kagaya mga kamuting kahoy na yan. Paano po ba kayo na patira dito sa isla ng Garza? Kasi tayo kami sir, galing Samar, taga-Samar kami sir. Samar, nakapunta lang kami dito na tungkol sa pagpangisda nga. Ang kabuhayan ay pagdating dito ay ganun din. Unang-una dito noon, dito maraming isda. Hanggang ngayon sa nagdami na ang tao. Yan ay pahinat na nakaisda sir hanggang ngayon. So paano po yun? Ang inyong kabuhayan, ibig sabihin kung wala nang isda na nandito pa rin kayo sa isla. Ay wala sa atin magtiyaga na ng taga sir kahit anong makabili na ng pagkain. Tsaga-tsaga lang talaga. Wala po kayong dito, tubig din. Paano po tubig nyo? Yun ang number one sir, tubig talaga. Kung mayroon sanang magatulong sa amin na kahit pang-inom lang naman sana dito sa isla, wala talaga sir, wala tayong. Saan po kayo kumukuha ng tubig dito? Doon sa sir, yung bili namin doon sa Magsaysay pagaling sir. Yung pang-inom namin ng tubig. Pakahirap nga, pero sa tiyaga na makabili ka lang na ng tubig. Paano naman sir ang inyong dito, kuryente? Wala nga sir. Solar sir. Solar lang gamit. Solar na Wala po ba kayong planong umalis dito o tumira sa ibang lugar? Wala sir, saan rin pupunta? Wala naman. Tapos tumira ka, wala kang, hindi mo alam kung paano ka ulit makikisama sa tao. At saka, dito talaga ang hanap ko, yun lang nga, minsan dumadating rin ng medyo sagana. Pero pag katulad ngayon, mahina ang isda, di wala rin daan na sa May isang pamilya tayong nakausap dito sa Garza Island at kung narinig nyo yung mga sinabi ng mag-asawa, napakahirap nga naman talaga mabuhay dito sa isla. Although napakaganda ng isla kasi white sand siya. Ang ganda talaga niya kung makikita nyo siya sa drone shots. Pero ang hirap mabuhay dito kasi walang source ng tubig, walang kuryente. So pag naubusan sila ng tubig dito, kailangan pa nilang tumawid ng dagat para lang makakuha ng tubig. At ang sunod naman namin kinausap ay ang punong barangay ng Garza Island. Kailan marunong ka dito sa isla?
Kasi alam niyo merong ilang buwan na talagang wala. Walang kita talaga sir, walang kita. Pag lalo pang Paano niyo po sabihin walang kita? Wala talagang mahuli sir. wala talaga sir mahuli. Minsan minsan nga pag naglaot sir, minsan nahuli ka 3 piraso, kaliliit pa, kulang pa pang ulam. May time talaga na hindi mo talaga sir alos araw-araw merong merong kang nahuhuli at naibibinta. Wala. Mahirap man ang mamuhay sa Isla Garza na minsan ay hindi mapagbigay ang karagatan, ay nananatili pa rin ang kabutihan at masayang pamilya ng mga nakatira dito. Kaya saludo ko sa lahat ng mga mangingisda na lumalaban ng patas, maitaguyod lang ang kanilang pamilya. So yun bye, dito na matatapos ang aking video. At i-like mo, i-share mo, at mag-comment ka na rin. At kita-kita tayo sa susunod na video.